Mga kabayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Muli po nagbabalik para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, umpisa na po natin. Ito po nakaraang araw po. Nagpahayag po si attorney po, si attorney Nicolas Kaufman dito po sa Dahid tungkol po sa ating dating Pangulong Duterte. May pahayag po siya rito. Talagang totoo naman po yung sinabi ni attorney. Ang talaga pong prosecutor o ang talagang namumulitika sa ating dating Pangulong Duterte ay ang Pilipinas. Ang ating mismong gobyerno, mga kabayan. Sila po talaga naman. Talagang grabe po ang ginawang pamumulitika. Demolition job, mga kabayan. Pakinggan po natin ang pahayag po ni Attorney Nicolas Kaufman, mga tambay. At komentuhan po natin. Defense team, and we're working on his case. Thank you, sir, for that. So, Attorney Kaufman, the ICC is in trouble after the U.S. placed sanction on Chief Prosecutor Karim Khan. He also faces a serious personal allegation. His email and bank account are reportedly blocked. So, our question is, number one, what happens now the case against former President Duterte? And number two, if the Chief Prosecutor can't do his job, who will handle the case? And number three, and how should the Philippine government deal with this, knowing the ICC is being questioned and the US is against it? Well, let's start with the last question. I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Now, regarding the sanctions, the US sanctions, these were imposed, I don't think it has anything to do with the Philippines situation. As you may be aware, President Trump is pretty annoyed with the ICC because of the investigation into the so-called Palestine situation. He has said, quite frankly, that anyone who targets the United States, who targets United States allies, and for all intents and purposes that is Israel, President, Prime Minister Netanyahu, they will be subject to sanctions. Now, at the present moment in time, these sanctions are only affecting one person in particular. That's the Chief Prosecutor, Karim Khan, who has now suspended himself because of the allegations of sexual misconduct. I'm not going to go into those allegations. It's not my role to pass judgment. But he is being investigated by the United Nations, and the United Nations Office of Internal Oversight Services will come back with their decision on the matter in due course. And then whatever happens to Chief Prosecutor Khan will happen. But the person who is handling the case at the moment is the Deputy Prosecutor, that's Mame Niang. And he has overall control of the case, and he is the person who is now signing off on the documents in President Duterte's case. However, on an operational basis and on a day-to-day basis, the person interacting with the defense is an experienced American prosecutor. I'm not going to mention his name, but he's a professional prosecutor. We just hope that the deputy prosecutor himself will take the time to learn the case and also interact with the defense, because just as I am accustomed to interacting with the former chief prosecutor, I expect that the deputy prosecutor who has now assumed that role will interact with me. Attorney, with respect to the application or the motion that you filed pertaining to the disqualification of 2 of the 3 judges, we are awaiting the result of that. Do you have insights or were there already information with respect to the result from the plenary session? Well, let's get this straight. Okay. I'm defense counsel. I don't sit in chambers. I'm not a party or a fly on the wall in the discussions of the judges themselves. The judges, as you will be aware from the decision which was issued, have been required, I'm talking about the 2 judges who the defense requested to disqualify, have been required to make their observations by a certain date, and that was yesterday. They would have made their observations. I'm not sure whether those observations are disclosed to Defence Counsel at this moment in time. And they will be disclosed in due course once the plenary have sat and once the presidency renders its decision, and we will know what they decide. Let me make one thing clear. We invited the judges to
to disqualify themselves or to excuse themselves right now. It's a matter of courtesy and out of respect. They said that we shouldn't do that. Well, we shouldn't do that, but we acted out of politeness and courtesy. It's not our position to criticize judges. Judges are independent, they have a degree of integrity, that's presumed integrity, and we're the last people to question their integrity. However, this whole issue with respect to jurisdiction has already been litigated and litigated extensively, and those two judges were party to that decision. That's what the request for disqualification is all about. Attorney, it is also a known fact that the former president is now the mayor of City of Davao. Are you already processing everything with respect to his oath-taking? I'm not going to talk about oath-taking or anything, because that's a legal question which is being handled by his Filipino lawyers. Okay. Yes. About the 73 days. Oh yeah, he's been there for 73 days already, held inside the ICC detention facility, attorney. Do you think that we're looking at years or hopefully the soonest possible time that he'll be released? As far as I'm concerned, it's always the soonest possible. As I've told you many times before, there are certain preconditions which have to be met before an individual can be released at the ICC. It's not like one of your run-of-the-mill criminal cases where you can post bail and just get out and go home. No, in order for someone to be released here, there has to be a willing state party capable of receiving him onto its territory. And that's what we're looking at. It's a long process. It's something which requires a certain degree of diplomacy. And let me just come back once again to this whole issue of the elections. Okay? People miss the point. Okay. The former president won a landslide victory. Yes, As far as I'm concerned, that's a finger in the eye to the people who threw him over here. correct. That's the real point of the elections. It was a protest vote. Yes. Attorney, with respect to the prosecution's request or motions, twice they were granted that the presentation of witnesses will be extended. What is the implication of that with relation to the longevity of the trial in general? Well, perhaps if we feel that we've been disclosed statements and witnesses, evidence at a late stage, then it could formulate a request on my part for the postponement of the confirmation hearing, but I'm not asking to postpone a confirmation hearing at the present moment in time at all. In fact, I'm quite happy for it to be brought forward, and I wish it would be. Because currently, attorney, there has been a report that one of the senator of the Philippines found out that there were ICC investigators already in the Philippines right now trying to ask retired policemen or policemen to sign a what do you call that? An affidavit, Yeah, affidavit. to strengthen their case here in the ICC. Is this also in line with the particular request that they have to delay the presentation of the witnesses? I don't know what's going on in the office of the prosecutor. I've heard these allegations. I'm certainly not going to comment on the evidence in a media interview. I'm not allowed to do that, and I do not propose to do that. But I've certainly heard of these allegations, and they will be processed by the defense team and used in due course. Should the government of the Philippines, the president himself, request for the ICC that our former president be brought back to the Philippines, can that be facilitated? Yes. Thank you. Attorney, is there something that you want to address the Filipino community all over the world with respect to what's happening, what we see as an illegal detention and a curtailment of his freedom as a Filipino citizen? I want to tell the Filipino community around the world who support the president to keep your spirits up, to support him, but to support him lawfully. Yes. And with all respect for due process, the judges and the victims, who I've said time and time again, have an important role to play in this case. Yes. And they have a right to have their voices heard. So respect that. Has nothing to do with his innocence. We will fight for that. We will hopefully bring him home soon. Thank you Thank you, very much. Attorney. Have a great day. God bless you, sir. Yan po mga tambay, ang pahayag po nung nakaraang araw po yan, pahayag po ni Atty. Nicholas Gapman mga tambay. Sinagot niya po lahat, pati po ang issue po ng ni Karim Khan mga tambay. Yung ginagawa po investigasyon ng United Nations, di ba? Dahil po sa issue po ng kanyang sexual issue mga tambay. Saka yung issue po ng
na grabe pong panghihimasok din po ng ICC dito po sa Middle East, di ba? Sa Palestine yata at saka sa Iraq, sa Israel, mga katambay. Kaya po kaya po hindi po naging maayos po ang naging sitwasyon po diyan ng Amerika at ng ICC. Kaya nga po may mga sanction na po 'yan. Pati po ang kanilang kaperahan, pati po ang kaperahan po ng nitong si Karim Khan, mga katambay. Grabe, no? Grabe po, mga tambay. Talagang nagmumula po talaga ang pamumulitika sa ating bansa. Diyan po nagmula naman talaga. Dahil hindi naman po talaga makakarating sa ICC kung hindi po nagmula sa atin ang pamumulitika, demolition job. At sinabi rin po ng attorney, talagang yung proseso po kasi matagal. Matagal na proseso po 'yan. At talagang kailangan mong maghintay ng tamang panahon para diyan, dahil nga po hindi po kontrolado na po ng bawat lalo po ng ating bansa. Hindi na po kontrolado eh. Kontrolado na po kasi nila ang sitwasyon. Nasa ICC na po, sa mga prosecutor na po, sa mga judge. Kontrolado na po nila. At wala na po tayong yun ang sinasabi nga ni Atty. Khan, talagang siya naman po ay gagawin niya din ang lahat para po mapatunayan na talagang wala naman po talagang kasalanan o nilalabag ang dating Pangulong Duterte, dahil trabaho po talaga ng isang pangulo na talagang pangalagaan mo ang bansa, lalong-lalo ko ito'y nasa bingit na ng pagiging narco-politics ang ating bansa, at talagang lumalaganap na ang krimen, makakaliwa, at lalong-lalo po ang pulburon. Di po ba? Kaya nga po nakita po natin talagang kaya naman talagang pabalikin. Ayon na rin mismo kay Attorney Kaufman. Talagang kahit ang ating bansa magsabi lang ang ating gobyerno na pabalikin, at pwede naman pabalikin, pauwiin ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa, ay kaya, pwede. Pwede pong pabalikin ng gobyerno natin nakaupo. Kaya hindi naman po nila gagawin yan eh. Hindi po nila gagawin yan na pabalikin, dahil nga po yan ang plano nila. Pabagsakin, demolition job. Di po ba? Yan nga po yung issue na lumabas, yung issue ng Horus, di ba? Talagang nasa Horus yata nila yan, na kung paano po sila pababagsakin lahat. Ganyan lang po nakakalungkot, mga katambay. Dumating sa ganitong pangyayari ang ating bansa. Nagkaroon tayo ng ganitong klaseng leader na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Di po ba? Dahil po, yung pamilya po nila, never pong ginipit ng dating Pangulong Duterte. Kahit po, napakarami pong issue nila, lalo sa kaperahan. Di po ba? Kung yung dating, yung nanay niya mismo, nahatulan po yun. Di ba? Nahatulan po yun sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Hindi na po yan pinakulong. Di ba? Dahil nga po sa sobrang edad na rin. Di po ba? Kung hindi po nagkakamalian yung lingkod. Marami rin pong kaso na nahatulan po ang kaniyang ina ng Pangulong Marcos Jr. Pero hindi na po ito. Hindi na po pinulitika. Hindi po pinulitika. At hindi na rin po hinabol, hindi na po tinutukan ng dating Pangulong Duterte ang mga ill-gotten wealth nila. Hindi po katulad ng panahon ni Pinoy. Panahon ng dating Pangulong Corazon Aquino, na talagang hinabol po lahat ang kanilang ari-arian, ang ill-gotten, yung ill-gotten wealth, di ba? Pati po yung mga tagong yaman nila sa labas ng bansa, hinabol po nila yan hanggang sa panahon ni Pinoy. Pero nung panahon ni dating Pangulong Duterte, wala po. Ibinalik pa ang karangalan sa pamilya nila. Di ba? Binigyan ng magandang libing, respeto, ginawang bayani ang kanyang ama. Binigyan ng napakagandang respeto. Iginalang, inilibing sa libingan ng mga bayani na wala pong nakagawang presidente noon sa mga nagdaang panahon. Nakita niyo po, yung ginawa ng dating Pangulong Duterte na respeto, pati ang Vice President, ang Vice President, kung wala ang Vice President, never manalo yan. Hindi nga nanalong Vice President yan noong panahon ni Leni Robredo, talo. Di po ba? At nasa kapangyarihan ng pamilya Duterte. Pangulo ang dating Pangulong Duterte. Kung tumakbo si Inday,
na presidente, hindi mananalo yan. Dahil sila'y nasa posisyon. Di po ba? At napakataas ng tiwala ng taong bayan sa ginawang trabaho ni dating Pangulong Duterte. At hindi kayang talunin kung lumaban lang po. Di ba? Kaya nga nung tumakbong Vice President, nakita nyo po, mas malaki pa boto niya sa Pangulo. Di po ba? Kaya nga lang, talagang grabe po pala. Grabe po, nung magkasama-sama sila, ang pamilya daw ng Araneta, Romualdez, Marcos, nagkandaleche-leche na po. Ganyan na po ang ginawa nila sa pamilya Duterte. Talagang ipinatapon po parang hayop. Kaya nga po yung sinasabi nga po ni Atty. Kapman, talagang ang dating pang Duterte, yan nga po yung political protest eh. Di ba? Yung nangyari pong halalan, in-example niya po. In-example po ni Atty. Kapman na yung nangyari pong halalan, landslide. Landslide po sa botohan. Napakalaki ng nakuhang boto. Isa pong patunay yun Landslide ka. Isang political protest po yun. Ipinakikita ng taong bayan na mali ang ginawa ng gobyerno natin na pagpapatapon, pamumulitika. Dahil ang Pilipino nagustuhan ang ginawa ni dating Pangulong Duterte nung siya ay Pangulo. Kisa sa ginagawa ngayon ng pamahalaan, hindi nagugustuhan ngayon ng majority ng Pilipino ang ginagawa ngayon ng pamahalaan. Sobrang pamumulitika, paghuhudas. Di ba? Hudas ang nangyari. Hinudas, kidnapping. Kaya nga, di po ba? Kaya tama yung sabi ni Atty. Kapman ang matindi pong, ang matinding prosecutor ay nasa ating bansa. Nasa ating bansa ang matinding prosecutor ni dating Pangulong Duterte, hindi po sa ICC. Bakit po nasabi ni Atty. Kapman yan? Kasi, yung Pilipinas mismo nagpadali, sinende, hinatid. Gamit pang eroplano ng Pilipinas. Pilipinas pa gumastos. Di ba? Taong bayan, taxpayer. Kaya, tama-tama yung sinabi ni Atty. Kapman ng matinding prosecutor ni dating Pangulong Duterte ay sariling gobyerno natin. Ang ating bansa ang nakaupo ngayon. Ang nagpapatakbo ng gobyerno ngayon, ang Commander-in-Chief at ang kanyang mga kasamahan. Ang matinding kalaban prosecutor, hindi po ang ICC. Kasi may kumpas. May kumpas kasi ng gobyerno natin kung paano po pabagsakin di umano ang dating Pangulong Duterte. Ginamit ang ICC dahil po sa pera yata. Dahil alam naman po natin ang ICC ngayon ay nagdidelikado ang kanilang kaperahan. Di ba? Nakasanksyon, nakapris ang kanilang pera. Lalo-lalo yung chief prosecutor nila. Di ba? Si Karim Khan. Di po ba? Nakapris. Kaya tanging Pilipinas lang yata nagbibigay sa kanila. Nagbibigay yata ng malaking pakinabang di umano. Di kaya? Grabe, no? Nakita niyo po yun? Sobrang demolition job ang ginawa. Masasabi ba na isang attorney na pinakamatinding prosecutor ng dating Pangulong Duterte, ang bansa natin mismo, ang Pilipinas? Siya mismo, sila, yung nakaupo ngayon. Totoo naman, yan ang lumalabas. Lalo-lalo sa mga investigasyon ng Senado. Ipinatapon mo, walang due process. Hindi man lang dinala sa ating local court na dapat yan ang tamang proseso ng batas ng ating judicial. Pero hindi nasunod Kaya itong Pangulong Marcos, mga tambay, pag hindi na po ito Pangulo, mga tambay, ngayon lang po ito mabango-mabango. Dahil nagagamit po ito ng makakaliwa, di umano, at ng mga oligarko yata. At syempre po, lahat ng korap na mga politiko yata ay gamit na gamit sila. Pero ano pong legasiya ang iiwanan niya sa taong bayan? Sa mahigit 100 milyong Pilipino, anong legasiya ang iiwanan ng Pangulong Marcos? Sige nga, ang pagiging taksil sa bayan, pagiging hudas sa Pilipino, ang pagiging prosecutor ng kapwa mo Pilipino na para hihatid at dalhin sa ICC na isang dating Pangulong Duterte, legacy mo yan ng pagiging makapili, pagiging hudas. Yan po ba dadalhin mo sa iyong habang buhay? Legasiya mo, pagiging hudas, taksil, prosecutor ng sarili mong kababayan, sarili mo, kapwa mo, presidente, na hindi man lang nakakuha ng tamang proseso ng batas sa ating bansa. Legasiya mo yan. At legasiya mo rin yung pagiging sangkot mo
di umano, sa pulburon, legasiya mo yan. At yung pagiging issue ng isang damukal na korupsyon na naging legasiya rin ng iyong ama, ngayon legasiya mo rin, korupsyon pa rin ang history. At dinagdagan mo pa. Kasi ang iyong ama ay walang history ng pulburon. Di ba? Nangyari po yan eh. Di ba? Yung history. Kasi yung kanyang tatay, ganyan din po. Kung di ba, nagpakulong din po yung tatay niya. Nung panahon na yon, nasa history na po yan. Di ba? Sino po ba pinakulong nung panahon ng tatay niya? Di ba? Yung isa yata ang Lopez, yung matandang Lopez. Di ba? At may kasama po yata yun. Di ba? Nakalimutan ko lang pangalan ng isang politiko na kasama po nun. Kaya Aquino yata. Yung Aquino, di ba? Yung Lopez at Aquino yata, mga tambay, di ba? Na nakatakas. Yun po ay tumakas naman o pinatakas. Kaya nga po nanirahan sa Amerika. Di ba? Pero iba naman ang ginawa naman dito kay dating Pangulong Duterte. Pinatapon dahil sa sobra pong pamumulitika, demolition job. Dahil po yung kapangyarihan, ayaw na pong mawala sa kanila. Nung makabalik po ang sinasabing Romualdez, Marcos, may kasama pang Araneta, ayon sa Vice President, ayan po. Wala na po silang tiningnan. Pati po ang kanilang mga utang na loob. Yung kabutihang ginawa ng pamilya Duterte, lalong-lalo ang dating Pangulong Duterte sa tatay niya, sa nanay niya, sa kanilang pamilya para bumango, at yung ginawang tulong ng Vice President para makabalik sa kapangyarihan bilang Pangulo ng bansa, wala na lahat yan. Natabunan na po yan. Lahat na po masama na. Pinasama na po nila at nagsama-sama na po lahat ngayon. Nakita natin. At lahat po ngayon ay prosecutor ng dating Pangulong Duterte. Pati makakaliwang grupo. At pati mga korap na politiko. Prosecutor ng dating Pangulong Duterte. Di po ba? Pati ang mainstream media. Di umano. Lahat sila. Pati yata mga oligarko. Pati yata mga drug lord. Di po ba? Puro prosecutor. Di po ba? Ng dating Pangulong Duterte. Grabe. Di po ba? Nagsama-sama sila lahat. Kaya nga sinasabi na Atty. Kaufman, yan, yung gobyerno natin, lahat sila. Nagsama-sama. Kasama yata ang lahat ng malalaking media di umano sa pagpapabagsak. Yung parang Oplan Horus, di umano. Yan. Ganyan po katindi ang naging pagpapabagsak po. Demolition job sa dating Pangulong Duterte. Lahat po sila nagsama-sama. Lahat po ng nabangga, lahat po ng binangga ni dating Pangulong Duterte para maayos ang ating bansa. Mga oligarko, mga drug lord, mga makakaliwa, kasama na dyan ang mga media. Binangga niya lahat yan. Mga narco-politics, di ba? Mga korap na mga politiko, di ba? Mga terorista, di ba? Lahat, mga kriminal, kidnapping, di po ba? Mga addictus, lahat. Ngayon, nagsama-sama po sila lang ngayon lahat. Nagsama-sama po. Sila na po ngayon ang prosecutor. Matindi. Grabe na po. Kaya napakahirap po ng pinagdadaanan ni dating Pangulong Duterte ngayon. Grabe. Sana po malagpasan po ito ni dating Pangulong Duterte. At grabe po kasi talagang dadaan po sa butas ng karayom dyan si dating Pangulong Duterte dahil po may puwersa po eh. Nanggagaling po kasi sa ating bansa ang sinasabing pondo kaya. Mukha po yatang pinopondohan ng ating bansa itong ICC. Dahil yung sinasabi mismo di umano ni Atty. Kaufman, ni Atty. Nicolas Kaufman, na nasa ating bansa ang pinakamatinding prosecutor ng dating Pangulong Duterte. Kaya kung lalagyan mo po ng logic, mukhang nahandyan po nang gagaling lahat, pati po yata asset, para po gumalaw at kumilos ang ICC. Kasi pati nga po yun, alam na rin po ni Atty. Kaufman, yung ginagawa po ng ICC para makakuha pa ng napakaraming ebidensya kuno para po magdiin kay dating Pangulong Duterte, pati mga kapulisan, mga retired police.
No, para maisangkot pati si Senador Bato, di mo ba? Grabe. Kaya grabe po ang ginagawa. Kung wala po itong pondong malaki, hindi naman po kikilos ito. Hindi po kikilos lalo po sa panahon ngayon na naka-freeze ang asset, ang kaperahan ng ICC, may sanction sa bansang Amerika. Kikilos ba yan sa panahon natin ngayon? At may problema pa yung kanilang chief prosecutor. Yung kanilang chief prosecutor, di ba? Grabe, di ba? Ibang klase po mga kabayan. Nakakalungkot lang po ang nangyayari sa ating bansa. Gamit na gamit po ang pera ni Juan de la Cruz yata ang ating buwis dahil po rito sa kanilang mga kasakiman, kagahaman, mga tambay. Kaya, darating naman po ang panahon mga tambay. Yung katotohanan, yan po ang iaangat po yan. Yung gumagawa po ng masama, hindi po pang matagalan yan. Ibabagsak po yan, pababa. At yung akala kasi ni Pangulong Marcos na siya isang bayani, hindi po siya bayani. Never po siya maging bayani sa ginawa niya sa ating bansa. Lalong-lalo sa dating Pangulong Duterte, lalong-lalo sa ating judicial. Never kang maging bayani riyan. At yung ginawa mong pamumulitika ng ilang taon, 3 taon mahigit, at issue ng korupsyon, pati sa ginto, never kang hangaan at maging bayani at purihin ka ng mga Pilipino. Ngayon, pinupuri ka lang ng mga kaalyado mo ngayon dahil nakikinabang sila sa pera ng taong bayan. Yung po yata ang totoo, Mr. President. Nakakalungkot lang. Sana po katigan po ng katotohanan at lumabas po talaga ang totoo. At hindi po sana maghari ang masama, lalong-lalo po sa ginagawa nila sa dating Pangulong Duterte. Sana po hindi maghari ang kasamaan kay dating Pangulong Duterte. Talagang totoong hustisya. Sana po makauwi po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte kahit po dumaan siya sa butas ng karayom sa panggigipit. Sariling gobyerno po kasi natin, ayon kay Atty. Kaufman, ang nanggigipit at talagang namumulitika sa dating Pangulong Duterte. Nakakalungkot lang po. Nakakalungkot. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan. Sa mga taga-panood po natin, tumatangkilik. Thank you po. At lalo-lalo po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po mga kababayan, mga tambay. Thank you po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng biyaya sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Reyes, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., at si Arfel Villacorta. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. At syempre po yung panalangin at dasal, wag po natin kalimutan na isama po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, lalo po ang dating Pangulong Duterte, na maingatan po ang kanyang kalusugan. At syempre po makauwi po sa ating bansa, mga kabayan. At ingat po tayo mga kabayan. Excuse me po. Ingat po tayo mga kabayan. At hirap na po ng buhay natin. At nahandyan pa lahat ng bisyo nagkalat po. Lumayo po tayo sa masasamang bisyo mga kabayan. Layuan po natin yan. Hindi po maganda yan. Maraming salamat po. Sa muli, paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.